Papakrank lang natin siya para bumombay langis. Okay. Okay. Meron na tayong safety helmet, tsaka eyewear. All in one, pwede rin pang motor. Let's go. So nandito na yung mga solid mount natin. Ayan, kulong na ng truck yan. Ganda ng pagkakagawa ni Idol. Shout out. Ayan ganda. So this is day 2. Ayan nalihan na namin ng kaunti. So hopefully ngayon weldingan, no? Ngayong gabi. Epoxy primer pala kailangan natin. Okay, so ito yung mga template natin. Ayan, galvanized steel. Ayan siya, magiging ganun siya. So metal fab works na to. At uulan na naman. Let's go. Okay, so ito, set up na tayo ng ating MIG machine. Tapos, i-delay na natin yan para may progress tayo ngayong araw. Babanatan natin to. Test fire muna tayo. Okay. Aray. Pasok ko. Hee!
Kaso ko eh. Okay, so next, ito na yung nagawa. Tigas na yan. Yun. So, ito wala muna to kasi angle bar yung welding namin dyan. Ito muna. Yung mga cover muna. Structural rigidity ang tawag. Ganyan yan. So dapat sikip yan, dapat gumaganon pare. Kasi para yan. So pag ganyan yan bibirahin na lang natin yan. Tingin mo ka pre. There's a fire. Nako. Day, another tik-tik kalawang. So, nasimulan na namin sa loob. Bibili pa ako ng welding rod kasi naubusan na ako ng flux. Ito, another agenda. Yan, anihin pa yan. Steel brush yan. Ito yung pinakamahirap. Yan o. Sheesh. Biyak yan. May katol. Sobrang baho kasi. Meron, saglit. Iwi na pare. Yes. Vlog, so ito. Another day, another progress. Ayun. So ito, syempre hindi pa maganda. Kakahinang-hinang lang. Hinangan na rin natin to. Ayan, meron na siyang tornilyo. Nasara na rin natin. Na-mock up na natin to, diretso naman. Just like stock. At matibay na siya. Yun ang importante doon. Tibay. Kahit upuan, ubra. Ayun, so tinatanggal na namin transmission nito para malipat na sa GA15. Ayun.
Sa loob, nahinanga na rin. Ito pa lang naman. Yan. Yun, wala pa. Yun, wala pa. Okay, so ito na yung situation namin ngayon. Ayan, nakabalot muna ng garbage bag yung mga makina. Kasi umuulan. Hindi na namin masampa dito. Gawa ng sobrang bigat. Bagong bago kong goma, yun. Oh. Dang. Okay, walang tigil ang ulan. So ito na, inaoperahan na namin yung G15. Magkapalit lang naman tayo mga seals, tsaka magpo-port tayo na itong intake manifold para medyo lumikse. Request kasi nung customer, gusto niya malikse. So yun, from GA14 to 15 Japan. So fresh to, fresh na fresh to. Meron pa tong knock sensor, top fuel na adapter. Ayun. Sige nga bro, tanggalin mo nga. Sige. There we go. Okay. Nice one. Nice one. Diretso sa loob pare. Okay. Oh, nakakalawit lang to. Teka. Nakasuksok ba? Hindi, di ba? Baba mo konti. Okay. So yan siya. Load na to? Load na yan pre. Yan na yung operahan natin. Okay, babalutan natin ito ng may knock sensor siya. Ayan. Nakakulan to guys. Ayan o. Hindi tayo nagtutubig, nag-criminal water. We don't do that here. Yun o. Nice one. It's another day. Naglalaba tayo ng intake manifold na port and polish na kasi. So basically tatanggalin na lang natin yung mga mga pinagtabasan. Tamang linis si tropa oh. Kusot eh. So uy, ito luminaw pare, kiniskis namin eh. Ayun oh. Ganun yan dati oh. Kaya naman pala. Okay, isisimpa natin. What is up vlog? It's another day. So with bago siyang mags binili nung owner. So ayun. So it's been a week na. It's raining again. Pero I'll be taking my time or taking my chance to clean this up. Ito yung valve cover nung GA15. Ito naka-cover. May nilagay muna akong may nilagay muna akong spare ko na valve cover para hindi mag-oxidize since fresh yung mga cams nun. Ito, so I'll be taking my chance to clean this so that I could paint it. So we're painting this wrinkle paint black. Bali customers or clients request din naman to. It's raining. What's up vlog? Another day. So for today's video, dami natin gawa. Interior detailing. Shoutout kay JC Boy.
Labas muna si Stacy. Sana wag umulan. Pero we'll be tackling this. So meron na tayong mga parts for this one, for servicing. Unang-una, ito. Kailangan natin malinis to. Water pump. Baka palitan natin tong housing na to since maglalagay tayo ng thermostat as client's request. Ayun. Let's get into it. So ganito yung kondisyon nung coolant passage nung Japan surplus na galing sa akin. Ayan, green na green, bro. Galing lang naman to sa sa pinatay ko na kotse. Pero kasi yan low mileage. Wow, where's the 10? Ayun yung 10, no? Ayun so nagbobo na tayo. Ito na, napinturahan ko na rin yung block. There you go. Nandito na yung intake manifold. Ayan, ito na rin yung mga bago niyang tsaka na ako saka nandito yung tropa kong artista. Yeah. Uy! Uy! Bablurred ka yan, bablurred. Ayun, ito mali. Uy! So ito na rin yung mugs niya. Yeah! Slowly getting into shape. Ayan. So salpak ko na rin yan. Nilinisin ko lang yung trani na yan. We're good to go. Hello guys. It's week 3. Nadelay tayo dito sa project B14. So kung hindi ganito yung welder nyo, kasa ng outfit natin. Ayun, weldingan natin yung pinaka core support nya. Ano na lang naman, bracing, mga brace na lang ang kailangan. Eto, pakita ko. Ayan. Okay. Umulan kasi kaya medyo nag-oxidize So yun, birahin natin. So ayan, na button up ko na yung yung mga accessories niya. Lagyan na lang natin to ng ng belts. Tapos ang main agenda ngayon is maglagay ng clutch system dito. Ayan. So since may surface rust tayo, maglilinis mo tayo. Liha lang naman yan. Nilihain lang. Tapos after nyan, pwede natin lagyan ng clutch yan. Tapos ito yung kondisyon ng makina. Yan. Pinturahan na rin natin. Yan. Alright. High temp na silver yung client na yung nag-provide niyan. Alright. Tapos after nyan ay siguro magpa-primer tayo nito. Ito, natapos ko na kahapon mag-fabricate. Nag-fabricate tayo ng metal bracket dito. Ayan. Since bulok na bulok tong pinaka bashbar nya. Kasi ito yung pinaka mounting yan Ayan. So, it's sturdy na. Pati ito. Sturdy na yan, pati yan. Ayan, so kikiskisin natin yan, lilihain natin, and then hopefully matapos natin pati mga yon. Yan. So ayan, mga surface rust nya mapaprimeran na natin. Yun, excited na akong mapastart to kasi
it's been delayed for a week na. It's August na already. So kailangan natin matapos to. Ayun, ito rin pala, nalagay tayo na to, yung mga bypass hoses. Asan na ba ang mga bypass hoses? Ito yung radiator hose. Okay, alright. Yun muna. Okay, so update. Meron tayong slight of dilemma. Ayan o, nagkikink. So nakailang bunot hugot na ako dyan. So ito, dapat pala pa letter S. Dapat pa letter S. So ayun, ayoko kasing ikasa to ng or ilagay ng may kink kasi major component to ng cooling system ng makina. So mahirap pag ito yung hindi maganda yung flow. Galing radiator to yun. Ayun. So nagkaka-problema naman doon. Kasi nga balagbag. Balagbag yung tutukan. So finally, after hours of mocking up tsaka pag bunot saksak, ito na, nagawa na natin ng paraan. Ayan, nakakuha tayo ng radiator hose or bypass hose ata to ng crosswind. Frankenstein build, no? Pero if it works. Ayan, no? So masaya lang kasi ako dyan. So gusto ko upong-upo dahil ito yung mga mahirap abutin pag nakasampa na yung makina sa mismong chassis. Kasi ito yung nasa firewall eh. So ang hirap niyan, imagine susuot ka dyan, oh. Susuot ka dyan, tapos nasa ilalim ka ng sasakyan. Yun, so yun yung mga ayokong gawin. Kaya sinusureball ko na siya na walang magli-leak na coolant dito sa likod. Ayun. So ito na yung update. Lagyan na natin to ng gasket, beta gray and all, tsaka yung synchromated natin na tornilyo. Ngayon lang dumating. So yun, shoutout sa tropa ng ESM. Ayan, meron na siyang synchromated bolts tsaka washers, tsaka na bolt on na rin natin to, ito, tsaka yun yung mga yun o, hirap abutin nun, no? Kaya gayang hose clamp yung ginawa ko kasi hirap makuha ng camera. Sobrang sikip kasi dun, guys. Ayun. Wow. Ayan. Ayan na rin siya. Okay, so pretty much dito sa cooling system dito, within the bypass hoses are complete. Isa na lang ang kulang ko, which is ito. Tapos na-block na rin natin itong isa. Ayan. Eh, kung magtataka kayo bakit may blockage, para yan sa heater core. So we're not running the heater core anymore. Ayan. So nililinis na namin yung tranny. God damn, nanggigita ata eh. Tapos prep tayo ng pagkikiskis nito. Yan. Tsaka nito. So hopefully today tapos na to. Sobrang dami niyan. Ayan o. Ayan o. So grabe dumi. At ito nabulok. So kikiskisin natin yan para malagyan ng primer. So nakaangat na yung dati niyang engine. Bakit? Kasi kukunin natin tong oil pan. Pero lo and behold,
kailangan pa rin pala ng linis. Tsaka may halo ng tubig at langis. So yan, milkshake. Damn. So i-degreaser muna natin yan para malinis. Tsaka kukod din natin itong mga to. Yan siya. Actually nilagyan namin ng bagong langis to, pero umitim din agad. Okay, so ito na yung loob. Ayan. Hindi pa namin nahatapalan yung rust. May rust repair pa kami doon. Meron pa dito. Pero nakiskis na namin yung iba. Para hindi na mag-spread yung kalawang. Ayan, pati yung sa butas na yun. Dito butas din to eh. Tsaka may panay kalawang eh. Ayan. Battleship gray. Sa ano, sa loob. Ito naman yung sa engine compartment. Yung dito. Nakiskis namin. Tsaka ano. Kaso hanggang ilalim na talaga yung ano. Hanggang ilalim na talaga yung bulok niya. Tapos ito dito yung oil pan nililinis na. Ayun o. So ito na yung bagong linis. Ayan, ito yung maraming sludge kanina. So nilagyan ko na rin siya ng beta gray. Pinapatuyo ko na lang. So lalagay na natin dyan. We're gonna put that in once it's already dry. Yun. Ayun o, so ito na yung clutch nya, hasalpak na natin. XCD, bagong bago. Lagyan mo flash. Yun o. Diyos ko po, talagang hiyaw. Kapit na kapit to. Ayun yung copper nya, copper material. Tapos syempre partner na to, XCD din. Yo. Ayun na rin pala yung ano, yung oil pan. Kabit na. There we go. Okay. Ayun o, so we managed to pull it back. Ayan. So ito yung alignment tool natin. Ghetto. Okay, so ito na. Ito yung ano, yung tranny number 8 sa production. Ayan, nalinis na rin namin. Pumuti naman kahit pa paano. Sobrang itim dito eh. Ayun o, so na-regrease na rin natin. Ayan. Ito yun. So sasampan na lang natin to. Ayun o, so dami kong ano ngayon o, dami kong helper. So, nakaangat na. Hopefully all goes well, no? Sheesh. Ayun o, so medyo nakasabit na, no? Konting na konti. Nice one. Anong tranny? Nice one, calls one. Pre, ayos lang. Nice one. Ayun o. So, she's now sitting.
Ayan. Lalagay pa namin yung cross member. Ayun yung cross member. So, i-OT na natin to para tomorrow wiring na lang. Tapos, yung fuel tank niya gagawin pa rin. So, yun. Ano, it's another day. Gusto makulimlim na naman. Anywho, ito na yung makina. Nakalagay na. All supports are plugged in. Lahat ng mga rebushing. Tiniturahan lang natin kasi sobrang durog yung bakal. Ayan. So, next ito is mag-wiring tayo for the sensors OBD2, ay OBD1. Tsaka tayo mag-coolant. Pa-start din muna natin. Good. Check lang namin yung fuel tank ngayon. May gas oh. May gas. Okay, very good. Pero panis yan. Yun na rin pala yung loob. Medyo maayos na. Yun lang pending namin. Okay, so natanggal na yung cover. Ito yung sitwasyon, no? Ito. So, magpapalit pa tayo ng tangke, pre. Ito pala kanalas mo yun. Hindi na kaya to. Ayun, so we're almost near till the end since napataw na natin yung makina. Na bolt on na natin yung mga axles and all. So pretty much mamaya bababa na to. It will just need some minor fixings in sensors, throttle body, coolant. So yun na lang naman yung mga kulang niya. Kasi ito starter niya, baka i-reuse ko to, testingin ko lang kung gumagana pa. Bulok na bulok to eh. Ayan, lilinisin ko muna. Ayun na, so andyan na yung throttle body. So papalitan pala natin to. Ito yung nadaga, yung kanyang reverse light. Ubus na, pati yung isang wire wala na. So yun, tingnan natin kung meron pa ako dun sa old tranny ko. Ayun, meron pa. Ito, kunin natin to. Ayun, so babalahan na natin ng distributor to para hindi nakabuyang-yang yun. So hopefully angas ni client to, talagang Nissan no. Panis, high tension wire. Palitan natin to. Panis yung ano natin, Asahi. Alright, so what is up guys, another day. So today our agenda would be filling this up with gear oil. Meron na yung engine oil. So pretty much we're gonna put in the condenser ish, tsaka radiator. Ayun, kakatapos ko lang tanggalin itong speedometer. Grabe nagpahirap kasi wala nang mahawakan yung ano eh, dahil nangat-ngat na nga ng daga. Ayan. So ito yung ano, ito yung ilalagay natin sa ating tamang aba. Center lang. Okay. Okay, so ito nga, electronic type. Alright, so ito na lang yung parang last stock na to for P3, P4, no? Ayun, so lalagyan muna natin to ng fluids. We're gonna put in the starter also.
Hindi ko gagamitin dati yung starter kasi shit, stuck up yung mismong rotor or yung motor, yung winding. Ewan ko, siguro may naputol na doon. Ayan, oh. So, hindi natin gagamitin yan. Pinatry ko sa baterya, ayaw. Tapos ito, hindi nag-fault code din to. Shit, kagabi tinesting ko lahat. Mas maglalatag tayo ulit ng wiring kasi nauulol ako dahil hindi bumabato ng signal. I don't know why. Baka merong faulty pa dun sa kanyang body harness. Ito, chinek ko na rin ito kagabi. It's all good. Ayun. Slowly getting back into shape. So ito yung lalagyan natin, Delo gear. Sobra to. Since 3 liters lang halos ang nandito, parang 2.8. Malit lang kasi itong trani na to since short gearing. Ayun, lalagyan natin. Let's go. Ayun, so nalagyan ko na. Ayan. So, natin lang tayo ng high temp grease para hindi natin masira to or di tayo mahirapan if ever na kailangan natin bunutin yung speed sensor. Yun. So kung nagtataka kayo bakit ako dyan naglalagay, para direct sa diff kasi ito yung differential. So mas gusto kong mababasa na kaagad yung diff. Unlike dito, bukod sa mahirap siya tanggalin, takaw lost thread yung failure plug ng transmission ng Nissan dyan. So much better na ito na lang anihin nyo dahil gis lang to, tapos hugot. Ayun. Ayun, so maglalagay tayo ng coolant. Ang cute lang, parang Mountain Dew. Tapos nagaganyan. Satisfying. So yun, lalagyan na natin to para check na natin kung may mga leaks pa ba. So lagyan natin. Hopefully, walang leaks. Oh shit. Napuno, no? Ay shit. Dahan-dahan natin to. Nasa leeg na eh. Okay, so nalagyan na natin pati yung reserve. Dumi kagad. Oh my god. Yan, nalagyan na natin. There we go. Tapos sunod natin ay itong power steering. Kaso hinihigop ko pa iba eh. Kaso hindi ko masagad eh. Kasi putik eh. Gali. Alright, so lagyan natin ng ATF. Hoping lang ako nang walang tagas tong power steering niya or rack. Kundi iyak tawa to. Okay, so naiisa natin. Yun. Parang bago. Samara. Okay, so ito na yung battery niya. Wala pa tayong engine harness pero gusto ko lang ma-pump out yung ibang old gas na nasa gas tank. So try natin i-ignition switch. Sana mag-pump. Tingnan natin. Yun, no? Ayun si Commander. Tingnan natin kung mag-on. Wala. 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 Ano problema? So I'll be starting the rewiring of this since Exaloon. Nalagyan natin ng RPM to. Ayan. So yun.
Samahan niyo ako. Okay, so ito, yan na. Properly insulated na yung mga yan. All the way up there. There we go. So, ito yung ano, nasa firewall. Yes, ito yung papuntang dash. And computer box. There we go. Medyo nakaka konsensya kasi kay Stacy hindi pa ganito eh. Ganito yung kay Stacy. Hindi ko pa nagagawa na ganun. Ayan yung kay Stacy yung stuck pa din. Actually nagawa ko na yan, pero yun pa yung gawa ko noon nung nagloko yung harness ko noon. Guys, so good afternoon. It's another day. Forgot to vlog some, but here we are. I'm cutting some more tin sheets for the flooring. Alright, and the wiring or engine harness are already done. Alright, so it's ready to be plugged in onto the chassis. It's just that I need to finish all of the welding, the rust repair and all, so that we don't short anything within the body harness, engine harness and all. So there, this is just a quick update. Almost done though. We're getting in the short list. I already plugged in all of the all four wheels, which is that. There. There's a slight play, but we'll be tackling that once the car is already running. There, it's ready to be welded onto the floor. I still need to prep this, but I'm still cutting the sheets so that we're just gonna prep and then weld it there. So we managed to weld some plates. Tapos ito na, pinaplug in na natin yung wires. So yan yung wires natin, properly insulated. Pakita mo dito pare. Ayun. Uy! Uy! Uh-oh! Brown out. Ayun o. Yarn. Properly insulated. Tapos dito dapat yan eh. Shoot. Okay. Pasok yung ilaw sa loob. Tapos ito na. Antakpan na natin yung butas dyan. Dahil ko palang bulok-bulok. Pero dapat na primer na yan. Tapos ayun. Alright. Alright, tapos ito na yung harness. Yan, pa-properly latag natin na maigi yung ano, yung sa computer box, para itong pigtails na to hindi mag-short. Ayun, all good in the hood. Guys, so it's the final week, no? Yun ang estimate ko dito. So we're just gonna replace the tank. So ito na yung tank eh. Nalinis na ng owner yan. Owner mismo yung naglinis niyan. Kasi may pina-parts out siya na
isang ganito B14. So yun, super fresh yan, malinis yung loob. Ang concern lang natin dito is papalitan lang to, syempre preventive maintenance para bago na lahat. Ayan, tapos we're all good to go. Ito pala hindi bitak-bitak. Palitan muna natin yung old tank. Yan, naka jack stand na yan. Let's go. Ito pala itsura ng ilalim guys, no? Ayan, cobwebs, rust, rust, dams of rust. Bahing. Ouch. Okay. Shush. Ito ang problema natin. Tsaka to. Two down, baby. One more to go. Oh shit. Ito na, bababa ko na yung gas tank. Ako lang kasi ngayon eh. Wala akong helper, so it's just me, myself, and I. Alright, so let's try to put it down. Hoping that it will come down. Alright. Whoops. Hold on a minute, man. Hold on a minute. Boom. Ayan guys, no? So ito na siya. Shoosh! Dami pala laman. Balabim balaboom! Daming rat poop. Imagine how many rat poop is that. Sheesh. Okay, so kukunin natin to. Pero nilinisin muna natin yung mga lines nito. Baka kasi nakadampot na ng rust yan eh. Papakita ko sa inyo yung loob. Ito. Tapos i-reuse natin tong hose nya dito. Ito parang okay pa naman sa kanya. Ito lang papalitan natin. Ito goods pa naman, pati yung mga hose clamp. So hindi na tayo bibili. So, alright. Ito, kunin natin to. I-drain natin to. Itong laman nito, i-drain natin para fresh new gas ang dadaloy sa linya. Sa-flush pa rin natin yung ano nito, yung fuel rail. Para ano, para zero contamination, no? Yun, let's get it. Sana buo yung pump nito. Ayun, no? So hindi ko na pala i-reuse to kasi boom, look at that. Baka hindi na rin gumana yung ano nito, floater nito. Sakit lang sa ulo to. Ayan, no?
kinalawang yung ano, yung mismong potentiometer. Tapos yung kulay ng oil ng gas niya, ayan. Hihihi. So di natin gagamitin yan. Harap muna tayo sa akin. So hanap tayo dito sa stash. Hanap muna tayo dito ng parts. Wala pa, may plastic trim. Baka nandito. Yun. So, there we go. Let's go. Hello guys, so tinatapon ko na yung ano, gas. Panis na, madumi pa, ano? Look. Ano yan, baha? Look. Sheesh. Blood, sweat, and tears, dog. Dami. Amoy ba? Hindi maganda yung amoy, no? Dami. Daming rat food. Oh, wish. This is how you drain a gas. Baho. Sige na, cut na. Ayun, oh. Roger. Good afternoon, no? Ayun, so nakabit na natin yung bagong ano, bagong tangke. Ayan. So may unting laman pa yan. Yung bulok, oh. Yung mga bulok. Ngayon, papaihiin muna natin to ng konti bago ko salinan ng bago kasi meron pa siyang umido sa linya. Hingyan natin ng battery. Bago battery. So bumobomba naman ang pump. On natin, walang ilaw dito, siguro pundido na pero bumobomba na. Okay, buhay ang relay. Lagyan natin gas. Ayun, oh, parang gusto nang umandar eh. I-prime muna natin yung oil. Papakrank lang natin siya para bumombay lang. Okay, meron ng life. Ngayon, lagyan natin ng gas. Lagyan natin ng delo, no, kuya? Lagyan natin delo sa lagyan natin ng delo sa gasolina. Ito parang tuti, ah. Lagyan natin yung tuti, kuya, di ba? Oo, siyempre, bago yan. Video, kuya. Ay, wala tayong embudo. Yun lang. Ayun lang. Lipat ko rin sa ano, eh. Gasolina ba to? Diesel? Ayun, baka diesel to, ah. Parang. Pero malinaw siya eh. Yan na, ang delo nilipat na sa ano mismo. Tunay na lagayan. Yan. Yan ang tunay. Yan na. Ayun na. Natin kung may tatagas. Uhaw na uhaw. Walang tagas yan. Ayun na. Sinalang na ang
May wagang delo. Okay. Sure ball na. Tingnan na nga natin kung may iihi. Dapat may umihig dyan. Oo. Kahit konti. Iihi yan. Dapat. Wala. So, may bumomba na. Yan dumi Dumi. Kasi may bomba pa. Kailangan mabomba pa. Oo, marumi. Ang linya kasi marumi. Tsaka yung filter kasi hindi pa napalitan eh. Ayun, babombayin muna natin to. Sige kuya, on muna. Okay. Baba. Hindi, okay na yan. Okay, so nakabitan na natin. Tingnan natin kung magpa-prime. Ano yung pumutok? Walang ano sa... Pumutok. Malakas. Wala bang ano pa. Hindi mo nilagyan. Okay, malakas. Okay. Okay, so pumutok yung yung linya. So ibig sabihin malakas yung bomba natin. Very good. Okay, second try. Natin katatakbo. Gumalaw yung ano eh. Yung hose. Hose eh. 1, 2, 3. Apa? Sige nga Kuya Jet, ikaw start. Yeah, start. Start. Wait lang. Isa pa, start. Start. Yeah, start. Up. Ayun so nagawa na namin, nakapag-program na, upload, umiilaw na rin yung panel gauge. Okay na Kuya Jen, Sige nga. Meron na tayong ilaw, Okay, sige nga, fire in the hole. Saba. Start. Wow! Wow! She's alive! So pretty much I'm gonna end the vlog here. This will be the covering of all the part 2 from rust repair, from welding, grinding, metal fab work, electrical, engine, and all. So yun, nalagyan na natin siya. It's all bolted together. It's starting 1 click, diba? 1 click na siya. So ayun, part 3 will be the road tune and syempre mga pang-ilalim. I don't know, sa owner. Pero I think kaya niya pa atang pagtiyagaan yan ish. So the owner will decide. Ayan. So ito pala yung loob. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung loob niya. Ayan yung box. Nandun pa. Naka-mock up lang. Ayan. So daming wiring na tinesting kahapon. Kasi nga hindi umiilaw yung panel gauge. And we still have one thing to do, which is ito, itong RPM gauge. Tsaka umiilaw yung battery niya eh. Parang shorted ata yung relay ng charging system niya. So, ayun. Dahil pa akong inano kagabi. Tinrace eh. Dahil pala siya naka-bypass dati. Ayun, so again, this is DC Works. Always maintain your car. Always love your car. See you in the part 3, guys. Bye!